Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas o Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Maraming naaga sa inyo namin nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Komunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayon din sa ating listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga naririto naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At ako naman po, si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po ang iyong programang Tabas ng Batas dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan at napapanood po tayo sa ating Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at syempre sa Channel 185 sa Signal TV po sa pakikipagtulungan ng GCTV. At tayo ay sinasamahan ng ating cute crew na si Absidi Ferrer, si Bing Katiangco, ang ating Prodtex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, at RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Kalayag, Raymond Paner, at ang ating mga kasama rin sa Bukawi Transmitter site. Sa punto naman po ito'y nais nating pasalamatan ng ating mga kaagapay na patuloy po nating nakaka-partner sa ministry ng FEBC. Sa tulong po ng ating Panginoon at sa inyong pong support ay 75 years na po nating naibabahagi ang tamang balita at mabuting balita ni Kristo Jesus. Mahalagang elemento po ng broadcast ang transmitter. At ang ating pong transmitter ay tumatakbo na sa loob ng 25 years. Sa ngayon, kailangan na ho itong palitan para mas maging marami pa ang makapakinig ng mabuting balita ni Hesukristo. Kaagapay, samahan po kaming suportahan ang transmitter project ng inyo pong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ipaalam na ang inyo pong donasyon ay para po sa ating transmitter project ng DZAS sa pamamagitan po ng pag-send ng inyong message sa Facebook ng 702 DZAS FEBC Radio o mag-text ho kayo o tumawag sa cellphone number na 0916-296-6620. Ulitin po, yan po ay 0916-296-6620. Ilagay niyo lamang po, Transmitting Signal, Transforming Lives. Ayan po, Transmitting Signal, Transforming Lives. Okay? So bago tayo magpatuloy sa ating pong programa at diskusyon, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 15 verse 18. Ang sabi po, ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan, ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahihinahong isipan. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na kung may legal na katanungan, maaari niyo po ipadala yan sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. Ayan, at sa ating pong pagbabalik, tutungo na tayo kaagad sa ating segment na punto por punto. Kaya wag po kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik kaagad dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
May salin ba sa wikang Filipino ang mga termino ngayon na may kinalaman sa teknolohiya? Mayroon naman. Ang salin ng salitang technology ay aghimuan. Aghimuan. Microphone naman ay miktinig. Miktinig. Headset, pang-ulong hatinig. Pang-ulong hatinig. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan, aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Alright, so tayo po'y nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales. At nasa unang segment na tayo, ang ating punto per punto segment kung saan, isang mahalaga na namang batas at napapanahon ang ating tatalakayin. So, Atty. Jeremiah, ano pa itong batas na ito? At sabi nga natin, very relevant at very material sa mga panahon na ito. No? So, ano ba yan? Tama. Ito ang pag-uusapan natin, hindi lang isang batas pero ito ay, in general, what are the rights and obligations ng mga landlord at ng kanilang mga tenant. Yes. Lalong-lalo na ngayon, attorney, magpapasukan na naman. No? Kaya yung mga nagtatrabaho na single at sila ay may mga landlord, o sila ay nagto-dorm, o kaya so, napakahalaga na maintindihan natin ang karapatan at ang obligasyon ng landlord at ng tenant. Yes, kasi may mga tinatanggap din tayong katanungan patungkol yan, ha? Kaya wag na natin pagtagalin. Ano ba ang mga dapat nating malaman dito sa... Kasi nga laging rights and rights. Pero maganda to na bigyan natin ng diin din naman. Ano ba obligation natin? Yes, may rights yung landlord, rights naman din yung mga lessees at mga tenants. Pero ano ba rin ba ang obligasyon ng bawat isa? So, kailangan malinaw lang sa atin na ang pinag-uusapan natin dito ay yung mga rental agreement. No? Kung saan ang isang tenant ay nangungupahan na tinatawag doon sa tunay na may-ari ng property na tinatawag na landlord. No? Para siguraduhin na smooth at harmonious ang kanilang pagsasama, napakahalaga na maintindihan natin ang responsibilidad at obligasyon ng bawat isa. At kadalasan ito ay binabalikan ang batas na tinatawag na Republic Act 9653 o yung tinatawag na Rent Control Act ng 2009 na kung saan nagpapakita naman ang mga karapatan at obligasyon ng mga landlord at ng mga tenant. Na nagbibigay rin ito ng mga ilang mga guidelines at syempre protection din sa bawat isa sa kanila. No? So, simulan natin siguro yung tinatawag na ano ba ang karapatan at ang obligasyon ng mga landlord o ng mga nagpapaupa. Okay? Ang una dyan is, syempre, the right to receive rent. Kung karapatan naman na sila'y mamayaran sa kanilang paupahan. No? Kasi ang landlord ay sila ay may karapatan na hindi lamang tumanggap ng bayad sa upa, pero makuha ng nasa napapanahong pagbabayad. No, yung timely payment na tinatawag as stipulated in the lease agreement nila. No, kaya kung kayo po ay nangungupahan, bayaran nyo naman po ng nasa tamang panahon. Ano po? Mahalaga po na ma-establish na malinaw ang pagkakaintindihan kung magkakano po ang usapan na babayaran, kailan ba dapat bayaran, at yung tinatawag na mode of payment. Yes. Para hindi rin pag-aawayan bandang huli. Sinabi mo, ganito lang ang renta, ganito pala. Hindi ko sinabi yan. No? Sinabi mo, pwedeng cheque, pwedeng bayad ng sako ng bigas. Hindi pala. Kailangan maliwanag sa umpisa pala. Palawa, kinakailangan meron din karapatan ang landlord to increase the rent. Yan. So meron hong karapatan for rent increase,
pero ito ay subject naman sa tinatawag na ceiling. No? Sabihin, Yes. hindi maaaring itaas ang renta sa mga residential units ng more than 7% a year or per annum. No? So kung magtataas ka at ang pinapaupahan ay isang bahay, Oo. dormitoryo, tirahan, Mhm. pinoprotektahan din naman. Kasi baka taas ng itaas taon-taon o kada buwan tinataas ng 10%, 7%, ay ang sabi ng batas, baka mawala naman ang tirahan ng mga taong bayan. No, so not more than 7% a year na tinatawag. Pangatlo, yung tinatawag na right to demand a security deposit. Huwag mo tayo magrereklamo kasi talagang kasama po ang security deposit sa karapatan ng isang landlord na mag-demand sila dun sa tenant. Usually, ito ay equivalent sa isang buwan ng renta para maging kasiguruhan din sa anumang damage at mga hindi pa nababayaran na renta kung sakaling matapos, no? Matapos yung iyong kontrata. No? Ibig sabihin, normally yan, bago ka pala pumasok sa kontrata, meron ng ikaw nakadeposito doon. Ano? Kung meron mang nasira, meron mang hindi nabayaran yung kuryente o ano, doon nila maaaring kunin doon sa iyong security deposit. Tama. Pang-apat, ang obligasyon to maintain the rental property. Ibig sabihin, bilang isang landlord, responsable po siya na i-maintain ang rental property in a habitable and safe condition. Mahalaga yan. Hindi naman pwede na bahala ka dyan, ikaw ang nag-renta. Kung mabulok yan at masira ng bagyo yan, kasalanan mo yan. Hindi ho, no? Ang general pa rin ho na may responsibilidad ay yung may-ari. Ano po? Pero yung mga minor repairs ay maaari naman pong ibigay doon po sa nagre-renta. Ano po? Ang pang-anim o pang-anim na pala, ang obligasyon to respect the tenant's privacy. Ayan, mahalaga Hindi porket ikaw may-ari niyan, ay pwede ka na lang sumugod anytime dun sa tinitirhan. Dahil ito po ay nirerentahan at panandalian, siya po ang merong karapatan ang nagre-renta doon po sa lugar na yan. So hindi niyo basta-basta pwedeng ibigyan ang susi kahit kanino o pumasok na lang nang wala naman hong pahintulot. Okay? Ngayon, sino naman, bibilisan na lamang natin, ano naman ang rights and obligation ng tenant? Okay. Una is the right to peaceful possession. Yung mapayapang pagpoposes, ano matagalog pagpoposes? Oo nga, di ba? Pagtira, sa place. Sa property, ibig sabihin kung ito ay pinarentamahan mo doon sa taong nagre-renta sa'yo, dapat sigurado ka naman na wala namang ibang manggugulo sa kanila na sasabihin na wala silang karapatan doon. Ano? Pangalawa, right to demand a receipt for the rental and deposits. Tandaan po natin yan. Kung kayo po'y nagre-renta, may karapatan ho kayong humingi ng resibo sa inyong monthly na bayad ng renta at doon sa deposito na binibigay po ninyo. Pangatlo, ang obligasyon po is obligation to pay rent on time. Ayan, dapat obligado ka na magbayad. On time, nasa batas yan. Ayan na. At panglima, obligation to take care of the real property. Mahalaga po ito. Yung iba ho nakarenta, wala silang pakialam. Kung masira, hindi naman akin yan. Pero tandaan po natin, bilang tenant, ikaw ay responsable na pangalagaan ang rental property at gamitin ito lamang doon sa intended purpose. Kung ito po ay residential, hindi niyo po ito pwedeng gawin na party house na pinaparentahan niyo po hanggang ito'y malaspag at masira. No? At pang-anim, finally, ito po yung obligation to comply with rules and regulation. Bilang isa pong tenant, ikaw ay obligado naman na mag-comply sa rules and regulation na pinag-usapan ninyo ng landlord o kaya naman nung management ng building, kung ito po ay isang condominium o isa po subdivision, katulad ho ng noise regulation, water disposal, maintenance po ng common area. Kapag hindi niyo po ito kinumply, doon po ayon dun sa rules na yan, ay ito po magre-resulta sa penalty o kaya naman termination ng iyong rental or lease agreement. Okay? So yan po ang ilang ating mga paalala sa bawat isa sa tinatawag po nating
rights and obligation of landlords and tenant, pwede niyo pong tingnan yan ayon sa Rent Control Act o RA 9653. Attorney, ano naman ang masasabi mo dito sa ating napag-aralan? Hindi kasi alam mo, maganda talaga na binigyan natin ng pansin yan, dahil marami tayong kababayan talaga na hindi naman sila nagmamay-ari ng kanilang mga tinitirhan at sila ay umuupa. Marami yan. Kung kaya't maganda na isa-isa rin natin. Ano ba yung kanilang karapatan at ano naman yung kanilang obligasyon, tungkulin na dapat gawin para lamang malinaw. At gusto rin nating ipaalala na mas mainam talaga na meron tayong written contract. Meron pong nakasulat na isang kasunduan para po malinaw kung ano ang, lalo na magkano ang renta mo buwan-buwan. At nabanggit mo nga, ang pagtataas pala ng renta, taon-taon, ibig sabihin, pwede taunan, Hindi pwede naman yung buwan-buwan nagtataas ka. At mayroon lamang limitasyon na 7% sa residential, ha? So, iyan ay basic at nandun din yung emphasis natin na kailangan po naman kilalanin natin obligasyon natin. Pinatuloy naman tayo doon sa tahanan na yon o doon sa tirahan na yon, bayaran naman po natin ng on time, dahil yan naman ay bilang pagtupad din sa sinasabi ng batas. At upang magkaroon tayo ng magandang relasyon naman doon po sa ating lessor. At magandang ito ay binigyang diin natin ngayon, lalo na nga sa mga hinaharap ng ating mga estudyante na nag-aaral dito sa Metro Manila na, di ba, mangungupahan sila. At maganda paalala rin pala, attorney, na iayos naman ng ating mga landlords yung kanilang mga spaces for rent. Tama. Na i-secure po yan. Sila pa rin ang may-ari. Kung sa kaya dapat kung ito ay merong major repair naman, yes, dapat gawin nyo naman ang at inyong. sumunod sa sa panuntunan din ng building code, ha? Kasi 'di ba maraming mga ilang lugar dito sa Metro Manila na 'di ba na-inspect, na-inspect at pagkaraan noon ay nakita ang mga violations. I-secure din naman po natin yung ating mga lessees, yung ating mga mangungupahan na 'di ba yung seguridad nila, 'di ba, at ligtas sila doon sa lugar na ating pinapaupahan sa kanila. Tama. Okay. So, yan po ang ating punto por punto sa ngayon. At tayo po ay badako naman sa ating pagbabalik sa ating akala at panukala na papangunahan po tayo ng ating pinakamamahal na mahusay na Attorney Chona para naman sa napapanahong panukalang batas. Kaya wag mo kayong aalis, babalik ko lamang kami dito sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Po si Brother Jun Hamol ng Manila Ojong Mission Church. Sa oras na ito, nais ko pong samahan niyo ako ipanalangin ang frontliners. Among Diyos na makapangyarihan sa lahat, isinasamo po namin sa inyo ang mga frontliners. Nawa po patuloy niyo po silang panatilihing malakas at malusog, lalo-lalo ng kanilang pangatawan habang sila ay naglilingkod at gumagawa ng kanilang tungkulin. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. 75 taong nagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo. On air, online, at on the ground. FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Okay, so tayo po'y nagbabalik na muli dito sa Tabas ng Batas. Kasama niyo pa rin po kami. At kayo ngayon ay dadako na sa ating akala at panukala, Attorney Chona. Ano po ba ang ating pag-uusapan na panukalang batas sa araw na ito? Napapanahon din ito, At ito ay may kinalaman pa rin sa ating mga mag-aaral, sa ating learners, Ika nga. At ang Senate Bill 2317 ay mayroong ganitong title, an act mandating the inclusion of digital skills and relevant technology courses in the educational
curriculum. Ito ang Digital Skills and Technology Education Act of 2023. So, napapansin na natin, no? Digital skills. Aba, marami sasabihin, ako hindi nga kami huteki, no? Pero sa ating mga mag-aaral ngayon, aba, kinakailangan nila na makasunod. Yes. Oo, doon sa trend na ito, no? Dahil wala na, hindi na po natin maiiwasan. Kung hindi po natin aaralin, mapag-iiwanan talaga tayo, no? Kung kaya't gusto nating ma-maintain ang competitiveness ng ating mga learners at yung kanilang ability to adapt, even in the fast-changing world, lalo na sa pag-join nila sa workforce, no? Kailangan po meron sila nitong skills na ito. So ang sabi ng ating mambabatas, ang sabi rito, the 21st century has been marked by unprecedented advancements in technology. Totoo naman, i-compare mo sa decades ago at sa panahon ng ating mga magulang, mas mabilis talaga sa simula ng ating henerasyon. Ngayon, ang napakamaliliit na bata, ang bilis silang maka-adapt sa digital technology. No? Tayo parang, ako pala, aalamin mo talaga siyang mabuti, di ba? Pero sila, para bang, di ba? Alam na, second nature na sa kanila. Yes, ang bilis, Kung kailangan nating hindi lang i-enhance, hindi lang kailangan na lalo pa nating i-develop yung kanilang digital skills, no? Pero tama rin na malaman yung mga boundaries and limitations, no? Kasi alam naman natin, ang social media, open tayo sa lahat ng mga klase ng information dyan. So, kailangan i-filter yon. But nevertheless, sabi, people around the world embrace digital technologies in various aspects of their lives. The need for developing digital skills becomes increasingly vital. So, ang isa pang sinasabi dito ng ating mambabatas ay yung the age of rapid technological advancements. It is crucial for the Philippines to adapt and evolve to remain competitive globally. Kasi nga, meron tayong mga OFWs at ang ating mga pinapadala rin naman sa ibang bansa ay meron din tayong mga skilled workers na syempre pagdating mo sa ibang bansa, modern na rin naman at they are very much into this technology. So dapat yung ating mga ipapadala rin na workers abroad, kinakailangan parte ng kanilang skills training yung pagiging maalam din, no, doon sa digital technology. Kaya ang sabi rito, a strong foundation in digital skills serve as a backbone of the current job market and economy, both locally and internationally. Addressing the urgency of digital skills and relevant technology courses is vital for securing a prosperous future for the Philippines. Kasi nga, ito na yung next generation natin and we are investing heavily on human resources kasi yan talaga ang ating yaman bilang isang bansa. Kaya ito raw proposed measure na ito intends to ensure an inclusive digital education and demonstrates our commitment to investing in human capital to foster a technologically savvy society. So yan, so tingnan natin ha. Paano ba natin gagawin yun sa pamamagitan ng isang pinapanukalang batas? So ang Section 3, maikli lang itong panukalang batas ito, pero tingnan natin ang nilalaman. Sabi niya, ang DepEd, ang CHED at ang TESDA shall revise the existing educational curricula in basic, tertiary, and tech-voc education and training. So may pagre-revise na. Alam mo, tama naman din talaga na reviewin natin muli ang ating curriculum. Pero ito yung isa sa mga bagay na tingin natin dapat talagang ilagay. Kasi nga, ito na yung mundo na ginagalawan natin. Iba na ang technology ngayon kumpara sa a decade ago. No? Mas advanced na ngayon. Meron ng AI ngayon. Meron ng, di ba, napakarami na. Kung kaya kailangan tayong mga learners natin makasunod dito. So ang sabi rito, ito daw yung mga dapat na matutunan. Coding and programming, digital marketing, so kasama rin yun dahil nga naman ang pagkukondak ng business ngayon, attorney, digitally na rin, hindi ba? Yes. At meron na nga mga ibang bahagi ng mundo na mga bansa na kung saan ay talagang
Hindi ba? Parang hindi na sila pumupunta yata sa physical stores, hindi ba? Talaga lahat online na lang, ano? At iyan ay napadali dahil nga din sa pandemic. At ano pa? Data analytics, web and mobile app development, artificial intelligence and robotics, cybersecurity, importante yung malaman, ano? Kasi nga, ongoing yung development, kailangan natin makakatch up, pero, I mean, dapat, di ba? Secure din naman tayo. So, kailangan malaman ng Yes. cybersecurity, digital multimedia and design, entrepreneurship in the digital age, and these courses should be suitable for each educational level and provide adequate depth and expertise in relevant digital skills. Aba, marami tayong magaling din, di ba? Doon sa pag-develop ng mga apps, ng mga websites, at yung kanilang creativity, doon naman lumalabas, di ba? Sa paglikha nitong mga apps na ito na nakakatulong sa ating mga mamamayan. Siguro yan ang magandang natin pang i-harness, ano? Lalo pang paigtingin at encourage natin yung mga kabataan natin na gamitin yung technology na ito para sa di ba, sa development natin as a nation, sa pagiging madali. Ano, actually naisip ko lagi dito pati yung sa transactions natin in government, di ba? Kaya nga ease in doing Tama. business eh. Oo. Yes. Kasi yun ang katulad nung ikaw ay nasa ARTA, yun ang gusto mong i-address at in-address mo yan, di ba? Kasi nga ang ang hirap pa rin ang tagal pa rin nasa digital na tayo, age na tayo, and yet yung ating sistema pa rin dito sa ating mga ahensya, even naman sa private sector, no, tumatagal din ang mga mga kinakailangan natin i-secure ng mga documents sa kanila. Kaya siguro baka merong isang app o isang, di ba, na ma-develop ang ating mga kabataan tungkol dito. Paano ba natin mapapadali yung mga ganitong transaction natin, both public and private sector? So, doon naman sa learning facilities, teacher training and assessment. So, kailangan, siyempre, yung mga teacher natin, syempre, kailangan din mag-upgrade. Ayan. So, ang sabi sa Section 4, DepEd, SHED, and TESDA shall ensure appropriate learning facilities, equipment, and materials are made available to support the implementation of these courses. They shall also develop and provide continuous training and or capacity building programs for our teachers, instructors, and trainers to be adequately prepared for teaching the curriculum. An assessment system shall be established to measure the effectiveness and impact of integrating digital skills and relevant technology in the curricula. So of course, gagawin naman daw ito in collaboration with ICT industry. So ang sabi, to ensure the relevance of the courses and promote job placement. So yun ang aim. Turuan natin yung mga kabataan natin, ihanda natin yung pasilidad kasi syempre kailangan mo dyan ng mga computer, kailangan mo dyan ng strong Wi-Fi connection, kailangan mo ng gadgets dyan, di ba? So, ito, kailangan papondohan yan. Siyempre lang yun. Yes. Yung capacity building ng teachers and trainers. Yeah. Kasi sino magtuturo doon sa mga bata? Sino? Oo. Importante. Dapat yung teachers din malaman talaga at matuto sila. In fact, nabanggit mo nga kanina, attorney, na kahit mag-automate naman ng mga systems natin sa gobyerno, paano naman yung mga gumagamit? Kailangan marunong din sila. Yes, So, napakahalaga. importante. No? So, talagang ano yan. At eto nga, dahil sa collaboration with ICT industry, sila yung tutulong naman to do that, di ba? Yeah. Kaya nga, ang education institution shall collaborate with representatives from the information and communications technology industry. This collaboration may include consultations, partnerships, internships, and apprenticeship programs designed to expose students to the real-world applications of their skills. So, yun, isa pa yun, ano? Paano ba natin maihahanda? Pagtutulungan talaga to, both public and private sector. Maganda lang, may pinapanukalang batas, this will institutionalize, di ba, yung digital skills training sa mga eskwelahan. Yeah. So, kaya napapanahon na talaga, hindi natin pwedeng sabihin na matanda na ako, hindi na ako para matuto. Totoo na, Naiiwan. Oo, tsaka ano yan, attorney,
yung technology kasi dahil mas gumaganda, mas dumadali din ang Tama. paggamit, no? Sa totoo Tama. lang, no? So, the more it becomes more technologically advanced, actually, the more it becomes user-friendly. Sabi nga nila, idiot-friendly. Sabi nila kasi yung mga hindi pa naman masyadong Oo, technological savvy, oo. Pwede natututunan pa nila dyan. rin. Kasi simple-simple lang. Isang pindot lang nandiyan na. No? So, napakaganda niyan. Talagang kailangan na patuloy ang pag-aaral at pagkatuto natin sa mga technological advancements natin. Ayan. Kaya po babantayan natin at ating titingnan, subaybayan hanggang maging ganap na batas. Ang panukalang ito, ang Senate Bill 2317 o ang Digital Skills and Technology Education Act of 2023. Ayan, so sa ating pagbabalik ay dadako na tayo sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto, kung saan bibigyan daan na po natin ang inyong mga legal na katanungan. Kaya huwag kayong maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik agad dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisi ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Ipinagdiriwang ang ika-75 taon sa himpapawid sa radyo, telebisyon at social media. Ito ang FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Okay, tayo ay nagbabalik. At ngayon ay tayo sa last segment na po natin dito sa ating programa, ang Payo de Asunto, para subukan po namin ni Attorney Chona na sagutin ang inyong pong mga katanungan. Attorney! Ayan, at bigyan daan natin, Attorney, ang ating unang question mula sa ating listener. Pakinggan po natin ito. Good morning. Pwede po bang mag-file ng complaint ang nasa abroad na landlady sa umuupa na may utang sa bahay at kuryente? Pinaalis na po 1 year na pero gusto pa rin makasingil at may representative lang po sa pag-file ng reklamo sa barangay. Pwede po bang ang representative lang or attorney? In fact, 69,000 po ang utang. Salamat po. Ayan, so konektado na, no? Oo, somehow dun sa ating tinalakay, kanina sa ating punto per punto segment. At dito naman sa sitwasyon na ito, yung landlady, nasa abroad, nasa ibang bansa at meron lamang umaakto in her behalf dito sa Pilipinas at kung kaya't nabanggit niya may representative lang para mag-file ng reklamo sa barangay. Pwede ba na representative lang o kailangan attorney in fact? Kasi pag sinabi mong attorney in fact, meron po iyang special power of attorney, isang dokumento na nakasaad po doon na kumbaga merong aakto in your behalf dahil wala nga kayo sa Pilipinas
meron pong isang tao na tinatalaga kayo na attorney in fact na gagawa ng mga specific, very specific na mga aksyon, nakasaad ho yan sa tinatawag nating SPA or Special Power of Attorney. At kailangan nakalagay po roon na isang magagawa nitong taong itinalaga ninyo as attorney in fact, yung pagpapaalis doon sa tao na umuupa sa inyo, paniningil ng renta, at maaring pag-complain sa barangay, at maaring sa korte, pag-charge, at pag-enter into a compromise agreement. Meron pong format yan ng SPA na tinatawag natin para naman po yung inyong representante, yung itinalagay ninyong tao na siyang attorney in fact ninyo, ay talagang legally may standing po siya, may karapatan po siya na kayo ay irepresenta sa mga katulad sa barangay o sa ahensya ng pamahalaan o lalo na sa korte, para po lang mapagtibay na binibigyan niyo siya ng otoridad na gawin yan para sa inyo. Tama. And tandaan po ninyo na ang contract of yung tinatawag as an attorney in fact o contract of agency na tinatawag dyan ay maaari mong ayon sa batas ay ginagawa mo ang isang bagay in representation noong tunay na principal. So, tingnan ho ninyo ang kanyang authority. Kung sinabi ho dyan, pwede bang magsampa ng reklamo? Eh baka naman wala naman siyang karapatan pala na mag-enter into a negotiation o magsampa ng reklamo, ay maaari hong questionin ng kanyang authority. So, tingnan niyo po, ano ho bang nakalagay sa SPA na pinapayagan po siya na maggawin niya mga bagay na yan? Kasi kung wala ho, ay ma-question po siya dyan. O kung kayo naman yung dinidemanda, tingnan niyo po yun. Yung authority po ng kanilang attorney in fact, at pwede niyo pong erase kung defective po yung kanyang authority. Yes, ayan. As to the format, kailangan ikonsulta po iyan. At alam mo, attorney, isang bagay pa dahil nasa abroad, itong ating landlady na gustong maghabla doon sa kanyang tenant dito sa Pilipinas through an attorney in fact, syempre bukod sa SPA, meron pang ibang requirement na kinakailangan ninyo pong alamin. Katulad ng tinatawag natin apostille sa US, meron pang isang dokumento na napapatunay na yung dokumentong iyon na kung yung gagawin sa ibang bansa, mapapagtibay at kikilalanin po dito sa ating bansa naman. So, meron pong mga ganyan with regard doon sa format. Ngayon, tingnan natin at pakinggan naman din pala natin ang isa nating pangkatanungan ipinadala ng ating listener. So, let's listen to this. Blessed morning po, Tabas ng Batas. Hingi lang po ako ng payo sa inyo kasi dumating po yung dalawang kapatid ko. Nagkaroon po kami ng di pagkakaunawaan. Ngayon po, binabawi lahat ng pasalubong na ibinigay sa akin. Ano po ba ang gagawin ko? May kukuha daw po dito sa bahay. Ibibigay ko po ba? Ayan. Medyo una nating mapakinggan para ibinigay na, binabawi pa, ano daw ang gagawin? Kasi kukunin daw doon sa bahay. Ang gusto niyang malaman, ibibigay niya pa ba yung mga bagay? Hindi niya binanggit, ano ba yung mga bagay na yan? Ibinigay po sa inyo, pasalubong. Ang sabi, dapat pasalubong. Parang, hindi ba? Ano na yon? Gift na yon, di ba? Pero, kukunin daw, babawiin. Siguro dahil di nga nagkaroon ng pagkakaunawaan. So, kailangan niya bang isole? Ibibigay ba niya o hindi? Nako, depende ho yan. Kasi ang regalo ay tinatawag mong isang donation yan. Yan ay gift, yan ay tinatawag na a gift that is given out of generosity. Kaya pero ang sinasabi kasi diyan itong nakakatuwa dun sa ating new civil code na nasulat pa noong 1950, kaya new siya kasi new siya noong 1950. Merong rules kasi on donation. Ang sinasabi daw doon, ang donation daw ay maaaring orally or in writing. Kapag ang isang oral donation, ibig sabihin sinabi lamang sa iyo na ibibigay ko sa ito at binigay sa iyo, dineliver katulad, may pasalubong ako sa iyo. So, pinasalubungan ka ng kapatid mo, kaibigan mo, at pinadala naman sa iyo, ay maaari mo nang tanggapin yan kung ito ay less than 5,000 pesos. Ang oral donation. Ibig sabihin, kung ang iyong personal property na dinonate sa'yo
o yung movable property ay lumalagpas ng 5,000 piso, ang donation at ang acceptance ay kinakailangan nakasulat. Otherwise, ang donation na to ay walang visa. Ayan. So, yung kapag ka ikaw pala iniregaluhan ng iyong kaibigan ng cellphone, o sa'yo na yan, di ba? Pwede mo palang sabihan, kuya o ate o brother, baka pwedeng in writing natin gawin kasi sa batas pala paglabas ng 5,000, pwede palang ipawalang visa ang donation. Uy, maraming maraming pala yan. Maraming masusurpresa dyan, ha? Ganun pala yun. Kaya pala, attorney, yung mga engagement ring na nako, na hindi nagkatuluyan, siyempre, lagpas ng 5,000 yun. So, hindi pa ho yan nababago sa ating new civil code. Ano po? At hanggat hindi ho yan binabago, yan po yung nakalagay sa Article 748 po. At yung tinatawag na 5,000 peso, more than 5,000 peso ay kinakailangan in writing, no, para maging valid. At yung acceptance in writing din. Ayan. Otherwise, pwede ho yung mabawi. Tinatawag. Alam mo, ang isang mas mahalaga pa riyan, hindi na lang yung yung mga material na bagay na binigay as pasalubong. Ang dalangin po namin, magkaayos po kayo. Yeah, kasi, magkakapatid, syempre nagkakaroon ng di pagkakaunawaan, maski naman magkakapatid, di ba? Pero ang bottom line, panalangin po natin na magkaayos po. At, di ba, maging bukas lang, no? Yun naman yung hindi pagkakaunawaan kasi may mga bagay lang kasi na itatago marahil o hindi nalinawan, magandang yan ang maging punto din po ng ating panalangin at mga efforts na kayo po ay magkasundo. Ayan, so bigyan daan natin ng isa pang katanungan. Sabi naman niya, hingi po ako ng advice tungkol sa lupa. I own a residential lot with title. Single po ako at gusto ko po sana yung sister ko ang magmay-ari nito pag kinuha na ako ni Lord. Is it okay to make last will and testament for her na handwritten with witnesses? Dapat po ba notarized? My sister is not a Filipino citizen. Please give advice po kung ano ang mas okay na gawin. Ayan, so last will and testament, handwritten with witnesses, meron namang ganun talagang sinasabi ang batas, na pwedeng handwritten, pero kailangan sabi nga lahat ng bagay na nakasaad doon, handwritten dapat yun. With witnesses, at yun po itatag natin holographic will. At of course, ang acceptance ng inyong pinagbibigyan ng ari-arian na yun, dapat po rin in writing din po yan, express din yan. Pero ito lang po ang isang mangyayari kung iyan po ay nais na maipatupad yung sinasaad ng last will and testament ninyo, dadaan po sa korte. Yan po ay kailangang i-probate. Proseso po iyan na kung saan ang last will and testament ninyo ay dadaan pa rin sa, di ba, pag a-assess ng korte kung nasunod nga ang sinasabi ng batas sa execution ng last will and testament. So, tama po yun. Tandaan po ninyo. At saka, attorney, kasi binanggit niya na ang kanyang gustong pamanahan ay isang hindi na Pilipino. Yes. Ito ay, ang batas po kasi natin sa inheritance ay pinapayagan lamang ang non-Filipino na magmana kung ito ay intestate. Ibig sabihin ito ay minana at hindi ho ipinamana. Ibig sabihin hindi ho through a last will and testament. Yung katulad ng sinasabi niyo, ito yung holographic will. No? Ang holographic will, sinabi nga ni attorney, ay fully in writing, in written, handwritten, signed and dated. Hindi nga kailangan dito, attorney, na meron kang mga witnesses. Sabi lang dito, ito ay pinirmahan at ito ay merong petsa na tinatawag. At kung pamamanahan mo ay isang Amerikano o sabihin natin hindi na Pilipino at ito ay lupain, ito ay pinagbabawal ng ating batas. Subalit, kung ito po ay for example na sabi niya kayo po ay single,
at ito ay ipapamana po ninyo nang wala ho kayong nakasusulat na last will and testament. Sabi nga ho ni attorney, automatic din yan na maililipat sa iyong mga kapatid. No, sa yung next of kin kung wala na ho kayong mga magulang. Ano po, wala ho kayong magulang, wala ho kayong asawa, ay pupunta ho sa inyong kapatid rin. So, it's either na ito po ay hayaan nyo na po na pumunta po sa kanila ng pusa, no? O tinatawag rin po na, pero attorney, actually kung siya ay former Filipino, yung kanyang kapatid, ay meron din na binibigyan siya ng limited authority na magmay-ari pa rin ng lupa. Ano po? Pero kung gusto ho ninyong ipamana naman kahit kanino, pwede rin ho ninyong tinatawag ng probate proceedings para ipatunayan habang ikaw ay buhay na itong ang last will and testament na to ay sa'yo nga. Kasi yung iba nagpo-probate kapag sila ay pagpatay na, pinoprobate ng mga naiwan. Nakakagulo pa siya nga ba talaga? Sulat ba niya talaga yan? Kanino niya ibinigay? Di ikaw na habang buhay pa ipaprobate mo na sa court para sabihin ng court, ideklara niya na, sa iyo nga yan. Yan nga ay iyong last will and testament. So yun ang mga options, no? At yan ay isang bagay na pwede po ninyong ikonsulta pa further, no, sa inyong abogado para po mas mabigyan pa kayo ng guidance kasi merong mga form na kailangan pong sundin, no? Lalo na kung yan po ay magiging last will and testament, either yun nga pong totally in your handwriting na holographic na tinatawag, or yung isang klase naman ng paggawa ng last will and testament, ano, at notarial, oo, at doon naman sa kung hindi niyo man magawa iyan, pwede pa rin po by operation of law, ayan, ay maging maging tagapagmana pa rin ng inyong kapatid in the event nga na kayo po ay kunin ng Panginoon. At alam mo, very thoughtful siya, no? Mindful agad siya doon sa mga pwedeng mangyari kung just in case nga wala naman siyang pamilyang sarili at itong kapatid niya ang nais niyang pagbigyan. Actually, attorney, ang mas maganda nga dyan, wag na hong hintayin na kapag ikaw ay yumauna, ngayon pa lang pwede mo nang ayusin, pwede mo nang ilipat. Diba? Doon sa gusto mong paglipatan, yung ibang tao, ganun ginagawa, inaayos na nila habang sila ay buhay pa. Pwede naman magkaroon ng arrangement na habang buhay ka, ay maaari mo pa rin tirahan yung property. Ano po? Nasa pag-uusap nyo na lamang po yan. At least, hindi na magtataka at magkakabaka-baka kung kanino mapupunta yung property kapag wala ka na. Ayan. So, bigyan daan din natin ng isa pang katanungan. No, sabi niya, good morning po. Currently, working po ako sa isang LGU as an architect. Nagkaroon po ng opening na item sa aming tanggapan na Architect 2. May landscape architect po na pinag-a-apply ang head namin. Qualified po ba siya sa position? Considering po na ang requirement sa position na yon ay kailangan po na may eligibility under RA 1080, yun po yung pagiging architect, no? License to, no, attorney? Ang education naman dapat may bachelor's degree in architecture at ang training kailangan may 4 hours in relevant training. At ang work experience na required ay 1 year of relevant experience. Ang landscape architecture po ay 4 years while architecture is 5 years. So, nilay down niya sa atin ang mga requirements. Ano? Ito po kasi ay nakasaad po ito sa panuntunan ng civil service, no, commission. Sila po ang nagbibigay ng mga qualifications for certain positions na pwede pong ma-occupy ng mga would-be applicants, ano, na papalarin na matanggap po doon sa ahensya. So, meron pong ang civil service po talaga ang nagtatalaga niyan at sila po ang magdedetermina, no, ng kung ayon ba ang qualification ng isang tao na tinanggap sa posisyong yon ayon sa qualifications na kanilang itinadhana po. So, tingnan niyo po yan, although kasi wala naman isinabi doon sa inyo pong ibinigay na ang landscape architect po ay hindi pwede o pinagbabawal kasi ang landscape architect ay isang architect din po ito. Ito po ay lisensyado.
bagamat iba hong kategorya. No, so kung wala pong sub-qualifications na inilagay po, ay ang i-apply po dyan ay dapat ito ay mas lenient o mas tinatawag na ito po ay mas open po dun sa mga iba't ibang klase mga architect. Ngayon, pero kinakailangan ho'y umabot ho siya doon sa shortlist na tinatawag. Ano po? Kapag na-shortlist po yan, yung appointing authority naman po ang mamimili doon sa shortlist kung sino po ang kanilang pagpipilian para maaari pong ma-appoint doon sa posisyon. In some, ay tingnan niyo po doon sa inyong HRMPSB na opisina ng inyong LGU, sila ho kasi ang siyang nag-i-establish din po dyan. Ano ba ang kanilang mga hinahanap na qualification? At kung meron pa rin problema, sabi nga ni attorney, pwede ho sa Civil Service Commission. Yes, ayan. So bigyan daan pa natin isang katanungan. Sabi niya, may property po na nakapangalan sa lola ko, land title na isinanla ng pamangkin ng lola. Hindi po nabayaran ng nagsanla. Ngayon po dumating ang sheriff at wala po kaming pupuntahan, 5 po kaming nakatira sa bahay. Hindi po namin naman mabayaran kasi ang laki ng amount. Hindi kaya kasi wala rin naman kaming kasalanan. Pero sobrang ginigipit po kami ng bangko. Ano po ang maaari naming gawin? May mga katanungan pa tayo, may mga clarification pa, no? But nevertheless, sige, ito lamang yung ibinigay sa ating impormasyon. So, meron daw na dumating na sheriff, pero hindi malinaw kasi kung ano ang nakalagay doon sa notice na maaaring dala-dala noong sheriff. Pero pag sinabi po kasi ninyong sheriff, ang dating po sa amin ni Attorney Jeremiah ay ito ay napagdesisyonan na ng korte at meron siya pong isang desisyon na pinapatupad na. Dahil naging final na. Yun ang pakiwari natin sa sitwasyon na ito. Kaya maganda pong bigyan niyo pa kami ng impormasyon para po mas ma-address natin yung katanungan ninyo. Kasi po kung nandyan na tayo sa stage na final and executory po yung desisyon na ini-implement po ng sheriff, medyo di ba? Parang ano pa ang ating magagawa sa korte para po ito ay ma-question pa. Maliban na lang, of course, kung may grave abuse of discretion marahil sa implementation. But of course, this is a different matter. Pero nawa po ay mabigyan pa ng linaw po yung inyong katanungan sa amin. Okay. So sinabi din po dyan na nabanggit po ninyo na meron hong sheriff, no? Ibig sabihin dumaan na ito sa korte. Pero sabihin lang ho namin ni Attorney Chona na ibig sabihin nagkaroon ho ito ng judicial foreclosure o ng hearing na kung saan napatunayan na tunay na may utang. Kung meron tunay na may utang po dyan, ang mangyayari po dyan ay ang korte ho ay siyang mag-uutos na dapat ho itong i-foreclose yung property. Ibig sabihin ho niyan, kapag naging final na po ang judgment ng court, ay binibigyan po ng court ng not less than 90 days or not within not less than 90 days at not more than 120 days. Ibig sabihin sa gitna po ng 90 days at 120 days ay pwede yung bayaran po noong nagsanla yung kanyang pagkakautang. Baka attorney yun ang sinasabi niya na hindi ho nila mabayaran. Malamang. So, kung hindi ho mabayaran ho yung ganon, doon ho tinatawag na sinasubject po sa isang pong public auction na subject po doon sa highest bidder. Kung sino po ang may pinakamataas na tawag ba doon, pagbibid, na sinasabi niya bibilhin. Dapat alam nyo rin ho kung ito po ibibid na at kung saan po ay maaari po kayong mag-participate. Pero yan ho ay hindi ho namin alam kasi wala ho yung mga detalye sa amin. Pero yan po ang normal na proseso na tinatawag na judicial foreclosure.
No problem. Ayan. So, hanggang dyan na lang po ang ating segment na Payo de Asunto. At yan po yung mga natalakay nating mga katanungan. At kung hindi nyo napakinggan ng buo ang ating naging kasagutan, pwede po ninyo itong balikan sa ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. At kung hindi po namin nasagot ang inyong pong mga questions, ay abangan nyo na lamang po ito sa susunod na Sabado. Sa ating pong mga kaagapay na may mga legal concern, mag-message lang po kayo sa aming Facebook page at pwede rin po kayong mag-send ng inyong audio at sana pwede rin video, no? Para makita rin po naman kayo sa inyong pong mga katanungan. Ngayon po tayo dadako na sa ating home prayer time. Aming Ama, kami po nagpapasalamat sa oras at pagkakataon na ibinigay mo sa amin na kami po muling magkakapagserbisyo sa amin hong mga kasama at mga kaagapay. Amin hong dalangin ang bawat isa na meron hong dalahin. Meron pong mga pinagdadaanan o Diyos na mga pagsubok at anuman Panginoon ng mga legal concerns. Father, ikaw po ang kanilang maging tagapagtanggol, tagapag-aruga. Yes. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng kahinahunan, lakas ng loob at higit sa lahat ng pananampalataya. Panginoon, sa iyo pong pangako na hindi mo kami iwanan ni pababayaan. Salamat po sa FEBC at sa aming pong programa na patuloy na ginagamit upang aputin at pagpalain ang amin pong mga taga-subaybay. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas sa Jesucristo. Amen at amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online via Facebook at YouTube at syempre sa Channel 185 Signal TV sa pakikipagtulungan ng GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez na nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.